Pauwi na noon sila Joycey, kasama si Kat na kaibigan niya at kaklase. Habang naglalakad, nakita ni Kat ang dating guard ng dormitory. Nilapitan niya ito at kinausap. Lumapit din si Joy at nakinig sa usapan nila. Binati ito ni Kat at tinanong kung bakit hindi na siya nagjo-duty doon sa guardhouse ng dormitory. Kumiti ito kay Kat at sinabing sa iba na siya nagjo-duty. Wala at pabirong sinabi ni Kat na wala na yung mabait naming guard. At nagseryoso ang mukha ng guard. Sinabi niya kusa siyang nagpa-transfer sa iba. Tinanong ito ni Kat kung anong dahilan. Pinapromise ng guard si Kat at si Joy na hindi magkwento kahit kanino. Ikukwento niya para makapag-ingat si Kat at si Joy. Gabi noon ang duty niya sa dormitory. Madaling araw nakita niya yung babae. Papalapit sa guardhouse. Papasok ng gate ng dormitory. Agad niya ito namukhaan dahil kilala niya lahat ng mukha ng mga nakatira sa dormitory. Habang papalapit ang babae, naisip ng guard na malandi ang babae dahil inumaga na ito lang uwi. Nang halos katapat niya ng babae, bibiruin niya sana na inumaga na. Pero napansin niya yung dugo, sariwa sa labi ng babae.